Nakangiting kinatok ni Theodore ang pinto at kaagad din naman silang pinagbuksan ng tiya ni Portia. "Oh, nandito pala kayo. Hindi man lang kayo nag-abiso, nako kayo talaga," anito at kaagad silang pinapasok. "Magandang hapon po tiya," bati nila rito. Bumati naman ito sa kanila pabalik. "Kumusta naman kayo? Tara dito sa loob, Ling," tawag nito sa ama niya. Ilang sandali pa ay pumasok ito. Mukhang galing sa likod bahay nila. "Papa," ani Portia. Kagaad na nagpunas naman ng kamay ang ama niya at niyakap siya. "Abay malaki na ang aking apo anito habang nakatingin sa kanyang tiyan. "Sa awa ng Diyos," sagot niya rito. Umupo na sila sa sala at kaagad na nag-asikaso naman ang tiya niya ng merienda nila. "Naparito kayo, may problema ba? Kasal niyo na sa susunod na araw," sambit ng kanyang ama. Hindi pa man sila nakasagot at may kumatok ulit. Binuksan naman iyon ng ama niya at bumungad sa kanila ang masayang mukha ni Jasmine kasama ang mga anak nito. Kasunod ay ang asawa niyang malapit na kaibayan ni Theodore. Nagkwentuhan kaagad sila sa kani-kanilang mga ganap. "Portia, umiinom ka ba ng Ferress mo? Importante iyan sa buntis ha. Namumutla ka yata komento ni Jasmine. "Ayan nga," sabat ng kanyang tiya. "Sabi ko kanina parang may kakaiba sa iyo Hindi ko lang matumbok kung ano. Namumutla ka nga," dadag pa nito. Ngumiti naman ng tipid si Portia at tiningnan silang lahat. "Kaya rin po nandito kami ni Theodore para sabihin ito," aniya. Kita naman niya ang mga curious na mukha nila. Ani Jasmine. Huminga ng malalim si Portia, hinwakan naman ni Theodore ang kamay niya ng mahigpit. "Gusto ko lang ipaalam sa inyo na maliban sa pagbubuntis ko ay nalaman kong may sakit ako sa puso," wika niya. Hindi naman nakaimik ang mga ito. "Ano ang ibig mong sabihin Portia?" tanong ng kanyang ama, halata ang lungkot sa boses nito. Tipid na ngumiti naman si Portia sa kanila. "Hindi lang si Junior ang may sakit sa puso, ako rin. Pero huwag kayong mag-aalala at hindi naman ako pinapabayaan ni Theodore, may personal doctor din ako na nag-aalaga sa akin," sagot niya. Kita naman niya ang pagkatalo sa mga mukha nila. Kaagad na nakaramdam siya ng lungkot. Hindi na siya nagulat pa dahil alam niyang malulungkot sila kapag nalaman nila ang kanyang kalagayan. Naghihintay siya na may sabihin sila kaso wala siyang narinig. Umalis ang kanyang ama at pumunta sa kusina. Tumayo naman si Jasmine at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ito umiiyak. Nakayakap lang sa kanya ng ilang minuto. Hinawakan nito ang kanyang mukha at positibong nginitian siya. "Malalampasan natin to, ngayon pa ba tayo susuko? Nalampasan nga noon na walang-wala tayo ngayon pa ba na may magagawa na tayo?" Anito. Tumango naman si Portia rito at ngumiti. "Correct, aniya. Hindi tayo magpapadig sa sakit na yan Portia. Malakas tayo, sabay pa nating ihahatid ang mga anak natin kapag nag-aaral na sila." Magkakaanak pa kayo ng marami ni Theodore, nakangiting saad ni Jasmine sa kanya. Sumang-ayon naman siya rito. "Theo, you know I'm always here for you button. Kung kailangan nyo ng tulong don't hesitate to call me anytime," wika naman ng asawa ni Jasmine. "Thanks bud," sagot naman ni Theodore. Ilang sandali naman ay bumalik na ang kanyang tiya na sumunod sa kanyang ama kanina. Namumula ang buong mukha at mukhang galing pa sa iyak. "Tiya," ani Portia. Nilapitan naman siya nito at mahigpit na niyakap. Gumaslo pa ang balikat nito, indikasyon na umiiyak. "Diyos ko, bakit pati ikaw?" anito. Mahinang tinapik naman ni Portia ang likod ng tiya niya at napangiti ng tipid. Naiintindihan niya kung bakit ito umiyak. Sa hirap ba naman ng napagdaanan nila noon? "Sansakin na lang dahil matanda na ako. Hindi dapat kayo ang nagkakasakit ng ganyan. Marami pa kayong magagawa sa mundong to. Mga bata pa kayo. Ako kahit papaano ay masaya na sa mga nangyari sa buhay ko. Kayo ay kasi simula pa lang, napaka-unfair talaga ng mundo," anito at humagulgol. "Tahan na tiya," aniya rito at natawa. Lumayo naman ito sa kanya at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang damit nito. "Hindi dapat kayo nagtitiis sa ganiyang mga sakit," giit nito. "May mga bagay talaga na hindi natin hawak. Wala tayong magagawa kung iyon na ang nakasulat sa tadhana natin. Tumahan ka na tiya, okay lang naman ako Malakas tono, aniya at naiiyak na rin. Sumangot siya at huminga ng malalim. Pinipigilan niya ang sarili na maiyak din dahil nakalulungkot iyon. Ayaw niyang iyon ang maging huling alaala niya sa kanila.
Huwag po kayong mag-aalala tita, gawin ko po ang lahat para gumaling si Portia. Gagawa pa kami ng snag basketball team na mga baby, nakangiting wika ni Theodore. Hindi umabot sa mata ang ngiti na iyon pero kahit papaano ay kumalma naman ang kanyang tiya. Tutuhanin niyo yan ha, sagot nito at sumanggod. Sige na at maghahanda pa ako ng hapunan natin. Dito na kayo kumain. Minsan lang tayong magkasama ng buo, wika ng ina ni Jasmine at pumunta na sa kusina. Tumayo naman si Portia at hinarap si Theodore. Puntahan ko lang si Papa ha, aniya rito. Tumango naman ito. Ninitian niya ang kanyang tiya na nag-aasikaso na ng lulutuin at pumunta sa likod bahay nila. Nakaupo ang kanyang ama at malayo ang tingin. Papa, aniya, kaagad na napapunas naman ito sa kanyang mata at nilingon siya. Kita niyang pinapasigla nito ang sarili niya. Tumabi siya rito at sumandal sa balikat ng ama. Kumusta ka na, Papa? Tanong niya rito. Hindi naman makasagot ang kanyang ama at gumagalaw lang ang balikat nito. Hindi naman makapagsalita si Portia. Nakasandal lang siya sa ama niya at hinayaan na rin ang luhang kusang tumulo. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung napunta sa inyo ang mga sakit na ganyan. Sa totoo lang nasasaktan at nahihirapan ako para sa iyo. Hindi kita kayang harapin lalo na ngayong alam kong ginagawa mo ang lahat para lang makasama kami. Kahit paman sa sakit mo ay nananatili kang malakas. Pasensya ka na kung umiiyak si Papa ha. Kailangan ko lang ilabas to at hindi ko na kayang pigilan, sambit nito. Napangiti naman si Portia. Alam mo bang sobrang proud ako na ikaw ang naging anak ko. Sa kabila ng kahirapan natin nagtiis ka at ginawa ang lahat para sa pamilya natin. Siguro kung naging lalaki ka paniguradong ipagsisigawan ng magiging asawa mo kung gaano siya kaswert sa'yo. Nung mawala ang mama mo, alam kong mahihirapan ako. Sobrang sakit na para bang araw-araw akong pinapatay. Ngayon naman ay ikaw ang nagkasakit. Hindi ko na yata kaya ang ganito. Ano ba ang nagawa kong mali at para bang pinaparusahan ako ng langit, anito at napahagulgul? Papa, wala kang kasalanan. Sadyang ito ang buhay na para sa akin. Kung anuman ang ibigay ng Diyos ay kusa kong tatanggapin. Sobrang proud din ako na ikaw ang naging ama ko. Hindi ko naman masyadong random ang hirap dahil magkasama naman tayo sa lahat magkasangga tayo sa laban natin noon. Mahal na mahal kita, Papa. Alam ko rin kung gaano ka nasaktan sa pagkawala ni Mama noon. Ayaw kong makita kang umiiyak. Nasasaktan ako at nalulungkot. Lalabanan ko ang sakit na to. Kita mo pag nanganak na ako, gagaling ako, nakangiting wika niya rito, tiningnan naman siya ng ama niya at nginitian. Portia, kahit pa araw-araw akong lumuhod sa simbahan para gumaling ka lang ay gagawin ko. Kahit pa hanggang sa mawala ako sa mundong to ay gagawin ko. Tama naman ang tiya mo Sana sa amin na lang ang mga ganiyang sakit. Matatanda na kami at patapos na ang termino sa mundong to. Kayo, pasimula pa lang. Hindi nyo kailangang pagdusahan ang mga ganito sa ibabaw ng mundo. Masiyadong maaga pa, anito. Papa, huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Malulungkot naman kami kung ganoon. Isipin nyo na lang po na hindi ako bibigyan ng ganitong pagsubok kung hindi ko kaya. Alam ng Diyos na kaya niya ibinigay sa kinto. Ngumiti na po kayo, okay. Aniya rito at nginitian ito ng matamis. Wala na ring nagawa ang ama niya dahil kinukulit niya ito. Kinagabihan nga ay hindi na muna sila umuwi at sabay na rin naghapunan. Pansin ni Portia ang lungkot sa mga mata nila pero ipinapakita niya na hindi nila iyon dapat na ikabahala. Dahil lalabanan niya ang sakit niya. Mahal na mahal niya ang pamilya niya. Hindi niya rin maatim na tingnan ang mga ito na malungkot palagi. Ipapakita niya sa kanilang magiging okay siya, sila ng baby niya. Tutuperin niya ang isang team na anak na gusto ni Theodore. Nakatingin lamang si Portia sa refleksyon niya sa salamin at napangiti. Ang ganda ng kanyang gown. Sinamahan pa ng light makeup at naka-updo na buhok. May mangilang-ilang hibla na kusang naghulugan kaya lalo pa itong napaganda sa kanya. Ganda naman ng bride na komento ni Jasmine at mabilis na kinuhanan siya ng litrato. Ngumiti naman siya rito. Grabe, paano kaya naughty take ni Theodore na magising araw-araw na may ganito kagandang asawa, dagdag pa nito at inalalayan siyang umupo sa upuan habang hindi pa nagsisimula ang ceremony. Huwag kang tayo ng tayo at baka pulikatin ka. Thank you Jasmine, aniya rito. Inayos pa nito ang kanyang veil sa ulo at nginitian siya.
I'm so happy for you. Kampante ako dahil ikakasal ka sa isang mabait na tao. Perfect match kayong dalawa, wika nito. Hinawakan nito ang kanyang tiyan at ramdam nila pareho ang pagsipa ng baby. Sa loob, sabay naman silang natawa. Ito naman, galit ka ba baby? Natatawang tanong ni Jasmine at hinawakan ang kamay ni Portia. May bisita ka pala, anito? Sino? Wala naman siyang masiyadong kaibigan kaya nagtataka siya kung sino ang kanyang bisita. Ilang saglit pa ay pumasok na ito at natigilan si Portia nang makita si Maggie. Maggie, masayang aniya, kaagad na nilapitan naman siya ng dalaga at niyakap. Buti naman nakarating ka, kumusta ka na, Yuzi senyarito? Of course, hindi pwedeng wala ako, dapat may sisigaw mamaya nang itigil ang kasal no, sagot nito. Bumusangot naman si Portia sa kanya na ikinatawa nito. Ano ka ba? Syempre joke lang. Galing pa akong California at jetlag pa ako. Talagang dumiretso ako rito para sa wedding niyo ng Man of the Year, anito. Natouch naman si Portia at nginitian ang dalaga. Thank you talaga, aniya rito at niyakap ito. Magsisimula na po, wika ng organizer. Nagpaalam na ang dalawa na bumalik na sa chapel. Inalalayan din siya ng mga staff at kahit kinakabahan ay ini-enjoy na lamang niya ang moment. Naghihintay na sa unahan ng kanyang tiya at ama. Nakangiti lamang siya the whole time. Hinawakan siya ng mga ito at maingat na naglalakad papunta sa altar. Naghihintay si Theodore sa gilid at sobrang excited nito. Sa tabi ay ang ama niyang naka-wheelchair. Masaya at okay na sila ng anak niya. Bumabawi ito kay Theodore at kahit papaano ay naging okay na ang kalagayan nito. Nagpapalakas dahil gusto pang masilayan ang kanyang apo. Gorgeous, I want to rip your clothes so bad, bulon nito sa kanya at kinagat pa ang kanyang labi. Napaikot naman ni Portia ang kanyang mata at natawa rito. Bad mouth, sagot niya na ikinatawa ni Theodore. Nagsimula na nga ang seremonyas. Tahimik at sobrang peaceful. Maririnig pa ang huni ng mga ibon. Ang ganda ng araw na tila ba sumasabay sa pagse-celebrate nila. Ilang sandali pa ay pinanarap na silang dalawa para sa kani-kanilang vows. Nauna si Portia at tiningnan si Theodore. Kung hindi mo siguro ako hinintuan nung araw na yon, baka hindi nag-abot ang landas natin. Kaya masasabi kong si Jesus pa rin ang pinakamagaling na author sa lahat-lahat ng love story na naisulat. Binigyan ako ng mabait, responsible, mayaman, mautak, at higit sa lahat napakapoging partner at asawa. Hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo at mahal na mahal ako. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito kaya sana huwag mong makalimutan kung sakali mang maging ulyanin na tayo. Maipapangako ko sa iyong habang buhay ako, ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Ikaw lang ang may-ari nitong puso ko. Thank you sa Panginoon dahil nandito ka. Iginawad sa akin bilang kapareha ko. Maipapangako ko sa iyong sasamahan kita sa hirap at ginhawa, sa kalakasan at kahinaan, hanggang sa ang lahat ay matapos na. Ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko Theodore. I love you, aniya at pinasuot na ang singsing dito. It's now his turn. He looks at her lovingly. Kumikinang ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Kung gaano ka kaswert sa kin ay ×5 naman ako sa iyo. Gusto ko lang malaman mo na hindi coincidence ang lahat ng iyon. It's hard work, anito at ngumiti sa kanya, para naman siyang matutunaw sa klase ng ngiti nito. I took the risk at talagang ginawa ko ang lahat ng paraan para lang mapansin mo. Glad you did, nakangiting wika nito. Portia, hindi yun basta tulong lang. Matagal na kitang kilala, kailangan ko lang ng timing para makilala at malapitan ka. And it's just right. Takot akong naunahan ako noon pero mas takot ako na hindi ka maging akin. I manifested someone like you in my life. The first time I saw you, nasabi ko talaga sa sarili ko na ikaw ang mapapangasawa ko. Magiging akin ka, dagdag pa nito. Rinig pa niya ang hiyawan ng mga bisita nila. Maski siya ay kinikilig sa mga pinagsasabi nito. In this new journey of our life together, asahan mong hinding-hindi kita pababayaan. Mamahalin pa kita lalo na at magkakaanak na tayo. Ibibigay ko ang nararapat para sa inyo. I love you till death do you us part, seryosong sambit nito at isinuot na ang kani-kanilang singsing. Ilan sandali pa ay masayang in-announce naman ng pari ang kasal nila. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Elizalde, wika nito.
Kaagad na hinapit naman siya ng asawa niya at hinalikan. Rinig na rinig niya ang hiyawan nila. Pagkatapos nga ay dumiretso na sila sa reception area. Nakaupo lang si Portia at nakatingin sa mga bisita nailan nagkakatuwaan. Maraming pasabog ang asawa niya. Gusto man niyang makasayaw ito ng matagal subalit hindi pwede. Mabilis siyang mapagod. Nag-e-enjoy siya sa mga performance ng mga inimbitahang performer ni Theodore. Alam na alam talaga ng asawa niya kung paano siya pasisiyahin. "Are you happy?" Tanong nito sa kanya. Nilingon naman niya ito at tinanguhan. "Very happy," sagot niya at sumandal sa balikat nito. Hinawakan naman ni Theodore ang kanyang kamay at mahigpit iyon. Tila ba takot na makawala siya. Hinayaan niya na lang din at nag-enjoy na lang siya. Kakauwi nila sa bahay nila ay pareho silang tulog. Parehong pagod sa nangyari, lalo na si Theodore. Halos siya lahat ang nag-asikaso dahil sa hindi siya makapunta nung mga nakaraan dahil nga sa kondisyon niya. Noong Theodore, hindi yun papayag na magpagod si Portia. Nagising si Portia dahil sa panaginip niyang nalulunod siya. Bumangon siya at umihi na muna saka bumalik sa kanilang kama. Medyo hirap siyang makatulog ulit kaya tinitigan na lamang niya ang kanyang asawa. "Napaka-perpekto ng anyo mo," aniya rito. Hinawakan niya ang mukha ito at pangiti. Pumikit siya at dinamdam bawat haplos niya rito. Sinisigurado niyang memoryado niya iyon. Umayos naman si Portia at mukhang nagising niya ang asawa. Ngumiti ito nang masilayan siya at hinapit siya papalapit at niyakap siya ng mahigpit. "You're awake, nagising ka ba?" Tanong nito. Tumango naman ang dalaga. Tiningnan siya ni Theodore at hinalikan sa noo, napapikit naman si Portia. "Matulog ka ulit, anong oras pa ngayon?" sambit nito. Tumango naman si Portia at ipinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay maaga siyang nagising para ipaghanda ito. Magta-travel sana sila dahil honeymoon nila kaso hindi pwede. Maraming bawal. Isa pa ay hindi siya pwede dahil sa sakit niya at buntis pa. Bawal siyang mapagod at kailangan niya ng mahabang pahinga. Umupo na iya sa upuan at nang makapasok ay nginitian niya ito ng malawak. Nilapitan siya nito at hinalikan sa labi. "Good morning, my wife," anito at tumabi na sa kanya. "Kain ka na," aniya rito. Tumango naman ito at nagsimulang kumain na. Hinainan pa ito ni Portia ng ibang pakain at juice. "Sarap ng breakfast ko," komento nito at tumayo na. Inihatid pa ito ni Portia hanggang sa labas at kumaway nang makaalis na. Pabalik na sana siya sa loob nang makita ang sasakyan nitong bumalik. "May nakalimutan ka ba?" tanong niya nang makababa ito. Nakangiting nilapitan naman siya nito. "Meron," sagot nito at kaagad na nilakumaw siya ng halik. Pagkatapos ay hinalikan naman ang kanyang tiyan. "I love you both, wait for me." Uuwi ng maaga si Papa, wika nito at saka umalis. Nagmamadali pa ito, napailing na lamang si Portia isa inakto ng asawa. Bumalik na siya sa loob nang maramdaman na namang short siya sa paghinga. Humiga siya sa couch sa gusto niyang posisyon at napangiti. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. "Baby, gusto mo na sigurong lumabas no? Gusto mo na bang makita si Mama at Papa? Kaunting-kaunti na lang at makakasama ka na namin." Sobrang excited na kami, wika niya habang hawak ang kanyang tiyan. "Huwag tayong mapagod ha. Dapat maging malakas tayo lalo, baby ko. Gagawin lahat ni Mama mo para magkasama pa tayo ng matagal. Tayo ng Papa mo." Portia, napalingon naman siya at nakita si Geng Geng. "Oh, Geng, bakit?" tanong niya rito. "May hinanda ako ritong foot bath. Halika, imamassage ko ang paa mo," sambit nito. "Sure ka?" "Oo, halika na para iwas berry-berry," sambit nito. Napangiti na si Portia at pumayag na rin. Sobrang nare-relax siya at gusto niya na lang matulog. "Mag-relax ka lang buntis. Huwag kang mamroblema sa mga bagay na hindi naman kailangan. Kumusta ang pakiramdam mo?" Yuzisa ni Geng Geng na nagmamasahe pa rin ng kanyang paa. "Okay na okay. Ang galing mo talaga," aniya rito. "Ako pa ba?" sagot nito. "Sige, titigan mo lang ako Portia para paglabas niya ay magiging kamukha ko," sambit nito. Natawa naman si Portia. "Paano namang maging kamukha mo manang-mana to sa tatay panigurado." Naiwang mag-isa si Portia sa loob ng kanilang kwarto at kaagad na tahimik na nagdadasal. Ngayon ang schedule ng CES operation niya. Ang laki ng ipinagbago ng kanyang katawan. Pumayat siya. Nakatingin nga lang siya sa sarili niya sa salamin at napaikit.
Hinawakan niya ang kanyang tiyan at ramdam ang pabigla-biglang pagtigas. Lord, huwag niyo po akong pabayaan. Hayaan niyo po akong makita ang anak ko. Mailuwal ko siya ng maayos at malakas. Lord, wala akong magagawa kung wala ka. Sa'yo ko inaasa lahat-lahat. Ano't ano man ang mangyayari ay wala po akong pagsisisihan. Lahat ng papuri ay ibabalik ko sa iyo. Amen, aniya at huminga ng malalim. Lumabas na siya ng kwarto nila ng asawa niya at nakita si Theodore na hindi mapakali sa isang sulok. Nang makita siya ay kaagad siya nitong nilapitan. Okay ka lang ba? Tanang nito. Ngumiti naman si Portia bilang sagot at umalis na sila. Habang nakasakay nga sa loob ng kotse ay minamasahe ni Theodore ang kanyang kamay. Susunod si Genggeng mamaya. I already informed Jasmine about your operation today, wika ni Theodore. Tiningnan niya ang asawa at hinawakan ang kamay nito. Relax ka lang, ano ka ba? Natatawa niyang sambit dito. Sa kanilang dalawa ay mukhang mas kabado ito kaysa kanya. I can't relax, Portia. Saka lang ako mare-relax kapag nakalabas na kayo sa panganib ng anak natin, sagot nito. Naiintindihan naman niya ito. Magtiwala tayo sa Diyos at sa mga doktor. Nakapag-usap naman kayo ng mga doctors, di ba? Na-explain na rin nila kung ano ang gagawin sa kin, aniya rito. It gives me anxiety every night, sagot nito. Natawa na lamang si Portia. Okay lang sa kin kahit isang baby lang. Hindi na ako maghahangad ng mas marami pa. Buti sana kung ako ang ooperahan at okay lang kaso hindi. Your fragile body can't do it, Portia. Pagkatapos nito, promise hindi na ako hihingi ulit, anito. Itinaas pa ang kanyang kanang kamay. Natawa na lamang siya. Pagdating nga nila sa hospital ay kaagad silang kinausap ng mga doktor. Nag-fill out ng mga papers at nang matapos ay kaagad na siyang kinuha ng mga ito. Ilang beses pa siyang niyakap ng mahigpit ni Theodore at hinalikan. Mukhang ayaw pa nga yata siyang pakawalan. Mahigpit ang hawak sa kanya subalit wala ring nagawa nung oras na. Hindi niya lang pinapahalata pero sobra-sobra na ang kabang nararamdaman niya. Hindi na nga niya mabilang kung ilang beses na siyang nag-inhale-exhale. Pinagbihis na siya at inalalayan naman siya ng iilang nurse. Sinigurado lang naman ni Theodore na naaalagaan siya ng maayos. Tinakot ba naman ang may-ari? Habang nakahiga naman sa hospital bed ay tahimik lamang siyang paulit-ulit na nagdadasal. Iyon lang ang panangga niya sa kahit anong sitwasyon. Sa Diyos lang siya kumikapit. Kinausap pa siya ng doktor at noon oras na ay pinasok na siya sa operating room. Nagturok ang mga ito ng anesthesia sa likod niya na sobrang sakit. Ilang minuto pa bago niya maramdaman ang pamamanhid ng kanyang katawan hanggang sa totally wala na siyan maramdaman. Nakahiga lang siya at nakatingin sa itaas. Personal niyang request na gising siya sa entire duration ng operation. Nababahala siya na kapag pinili niyang makatulog ay wala na siyang pagkakataon na makita ang munting anghel niya. Nakaantibay lang ang ibang doktor at ilang sandali pa ay may tumabi sa kanya. Pamilyar iyon dahil memoryado niya ang katawan at kilos ng asawa. Makalipas nga ang halos kalahating oras narinig na nila ang iyak ng kanyang anak. Tahimik siyang nagpasalamat sa Diyos. Si Theodore ang pumutol ng umbilical cord. Ilang sandali pa ay kinuhanan sila ng picture kasama ang anak nila. Ilang beses siyang hinalikan ni Theodore sa noo at paulit-ulit ang pag-usal ng thank you sa kanya. Napaiyak na rin nang makita na napakaganda niyang anak. Ilang sandali pa nga ay rinig niya ang tunog ng monitor sa gilid. Unti-unti na ring nawawala ang paningin niya. Pinalabas muna si Theodore at natataranta ang mga doktor sa loob. Mabibilis ang bawat kilos. Sir, dito na po muna kayo maghintay, wika ng nurse at isinara na ang pinto ng operating room. Naiwan namang hindi makagalaw si Theodore at nakatingin lang sa pintuan. Kitang-kita niya kung paanong nylon nag-flatline ang monitor. Napahawak siya sa kanyang ulo at hindi na napigilan ang sariling mapaiyak. Theodore, napatingin siya sa unahan nang makita ang buong pamilya nilang papunta sa kanya. Ano ang nangyari? Tanong ng mga ito. Hindi ko alam, bigla na lang nag-flatline kanina, aniya at tila wala pa sa sarili niya. Kumalma ka muna, Geng, pahingi tubig, wika ni Jasmine. Paano ako kakalma? Nasa loob ang asawa ko, nag-aagaw buhay. Sigaw nito at napasuntok pa sa pader. Napapikit na lamang sila habang awang-awan na nakatingin dito. Hindi na rin mapakali si Jasmine at ang ama ni Portia.
Maging ang kanyang tiya ay hindi na makagalaw. Si Genggeng ay nanginginig. Ilang sandali pa ay lumabas na ang nurse at tulak-tulak nito ang higaan ng kanyang anak. Kaagad nila itong nilapitan at tulo na tulog ito. Diyos ko, ani Jasmine at hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sobrang saya niya na nalulungkot. How's my wife? Tanong ni Theodore sa nurse. Hintayin niyo na lang po si Doc mamaya, sagot nito. Si Jasmine na ang nakipag-usap sa nurse at mukhang wala sa katinoan si Theodore. Ngayon nga ay nasa gilid lang, nakaupo sa sahig at nakayuko. Malalim ang iniisip, dinala na din ang anak niya sa nursery. Ilang sandali pa ay bumukas na ang operating room, mabilis pa sa 4:00 tumayo si Theodore at nilapitan ang doktor. What happened there? How's my wife? Tanong niya rito, kulang na lang kwelyuhan niya ito para sumagot ng maayos. Siguraduhin mong maganda ang balita mo dahil kung hindi pagsisisihan mo, banta pa nito. Theodore, mahinang sambit ng ama ni Portia. Biglang nawala ang heart rate niya kanina. Don't worry, we're able to revive her. Akala namin ay wala na talaga. Pero lumaban siya. The doctors were there. Maagap sila at kaagad na nagawan ng paraan. They already know what to do dahil alam nila ang mga precautions na dapat gawin if ever na may mangyaring ganito. Saad nito. Kalma naman si Theodore at nagpasalamat sa Diyos. Ilang sandali pa ay lumabas na ang stretcher at nakahiga roon ng walang malay niyang asawa. Mapatla at sobrang naaawa siya sa sitwasyon nito. Gusto niya itong hawakan subalit pinagbawalan sila. She'll be in ICU for a while para masiguro ang kanyang kaligtasan, para mamonitor na rin. If bumalik na sa normal lahat, dadalhin na siya sa ward niyo, wika ng doktor bago umalis. Nakahinga naman sila kahit papaano. Hindi si Theodore. Alam niyang lumalaban ang asawa niya para sa kanila. Alam na alam niya kung gaano nito kagustang mabuhay pa para sa kanila. She's fighting so hard. Pumunta na muna sila sa ward at doon na nagpahinga. Ni hindi nila namalayang ilang araw na ang nakalipas. Si Jasmine ang nag-aalaga ng pamangkin niya dahil busy si Theodore. Kahit sino na ang hinir nitong doktor para matulungan ang asawa niya. Nasa labas lang ito ng ICU at hindi iniiwan ang asawa. Hindi naman ito makapasok at baka makontaminate. High at risk ang katawan ng asawa niya. Bumukas ang pinto at kaagad silang natigilan nang makita ang hitsura ni Theodore. Gulo-gulo ang buhok at nanlalaki ang eyebags. Theodore, magpahinga ka muna. Hindi pwedeng dalawa kayo ang ma-confine rito sa hospital. Nagpapagaling na si Portia, tapos heto ngayon, mukhang ikaw naman ang magkakasakit, wika ng ina ni Jasmine. Tumango naman si Theodore at umupo sa gilid. Tumayo ito saglit para kargahin ang kanyang anak. Tila ba kumukuha ito ng lakas sa anak niya upang mapatuloy. Hinaplos niya lang ang mukha nito at napangiti. She looks a lot like her mom, komento nito na sinang-ayunan naman nila. Buti naman at hindi pa pala tinatanong kung ano ang pangalan nito. Ayaw munang magbigyan ni Theodore dahil gusto niyang si Portia mismo ang magbigay ng pangalan ng anak nila. Ibinalik na niya ang baby sa tulugan nito at huminga ng malalim. I already talked with the doctors. Sabi nila ay nagising na si Portia, wika nito. Nabuhayan naman sila ng loob. Kailan natin siya makikita? Tanong ng ama nito. Kailangan pa nilang isigurado na stable lahat ng vitals niya, wika ni Theodore. Huminga ito ng malalim at humiga sa bakanteng kama sa gilid. Sobra na niyang namimiss ang asawa. Anytime pwede na siyang ilipat dito kung sakaling okay lahat. Tanong naman ni Jasmine. Tumango naman si Theodore. Rinig niya ang pasasalamat ng mga kasama niya. Kagaya niya ay parang nabunutin ito ng mga tinak sa katawan. Theodore, magpahinga ka muna. Kami na ang bahala rito kay baby. Hindi pwedeng makita kang ganyan ang itsura mo. Paniguradong malulungkot si Portia, wika ng ina ni Jasmine. You think so, Tia? Sagot nito. Tumango naman ang ginang. Okay, I'll just sleep a little and take a bath later, sagot nito. Buti pa nga, kumain ka rin ng maayos. Tumango lamang si Theodore. Siguro nga dahil sa pagod ay kaagad itong nakatulog. Saka lang nakatulog nang masigurado nitong ligtas na ang asawa niya. Nagtinginan naman ang tatlo. Napailing si Jasmine at napahinga ng malalim ang ama ni Portia. Kung sana kasi ako na lang nasa sitwasyon niya, reklamo nito. Wala kang mattress Ling, sabat naman ng ina ni Jasmine.
Natigilan nga si Jasmine at ayaw niyang tumawa pero hindi na niya napigilan. Kaya minsan ayaw kong kausap tong mama mo Jasmine. Ang sabaw kausap, hindi marunong makaintindi, reklamo ng stepfather niya. Napailing na lamang si Jasmine at napailing. Sige na, magtatalo na naman kayong dalawa. Hindi pwede rito at baka magising ang mag-ama, aniya. Kaagad na tumahimik naman ang dalawa. Ang pagtulog nga ni Theodore ay inabot ng isang araw. Siguro dahil sa pagod na pagod ito. Nang maising na ito ay nasa kwarto na si Portia at nakangiti sa kanya. Nanlaki ang mata ni Theodore at ilan beses na hinawakan ang kanyang mata at baka nananaginip lang siya o namamalikmata. Theodore, mabuti naman at gising ka na, malumanay nitong sambit. Napatingin siya sa paligid at tulog ang mga kasama niya. Malakas na sinampal niya ang kanyang sarili at gulat na gulat nang makitang hindi siya namamalikmata. Asawa ko, anito at mabilis na nilapitan si Portia. Gusto niya sana itong yakapin pero tumigil siya. Bakit? May problema ba? Natatwag tanong ni Portia sa kanya. Hindi ka nananaginip o namamalikmata? Aniya pa rito. Napapikit naman si Theodore at tahimik na nagpasalamat sa Diyos. Maliligo muna ako. Hindi ako pwedeng yamakap at humulik sa'yo na ganito ang hitsura. Wika nito at nagmamadaling kumuha ng pamalit niyang damit at pumasok sa banyo. Ilang minuto rin siya sa loob at sinigurado niyang malinis na siya. Paglabas niya ay tila hinihintay siya ng kanyang asawa. Nakangiti ito sa kanya. Lumapit siya rito at hinaplos ang mukha nito. Ikaw nga, wika nito. Hindi ka pa rin kumbinsido. Sa lakas ng sampal mo kanina sa mukha mo hindi ka pa rin naniniwala na nandito na ako, natatawang saad ni Portia. Maingat na niyakap naman niya kaagad ang asawa. Hinalikan ang tuktok nito at ilang beses na sinabihan ng I love you. I thought I will lose you, anito. Ramdaman lungkot sa bawat bigkas ng labi nito. Alam mo namang nilalaban ko diba? Akala ko nga rin lilisan na ako sa mundong to. Akala ko hindi ko na makikita ang anak ko, aniya rito. Portia, after this, let's go to another country. Maraming heart specialists doon, magagaling at kayang-kaya kang gamutin, ani Theodore. Umiling naman siya rito, wala ka bang tiwala sa mga doctors ko? Lahat sila galing na sa ibang bansa. Doon na nagtrabaho at nakatanggap ng mga awards and merits sa kagalingan nila sa field nila. Mas gusto ko rito sa bansa natin dahil enkikito ko kayong lahat. Hindi ako pinapabayaan at kinakausap ako ng maayos. Random kong inaalagaan nila akong mabuti. Isa pa, nakikita ko ang anak natin, malumanay nitong sambit. Pumunta rito ang nurse kanina at tinatanong kung ano ang name ng anak natin. Nasabi sa akin ni Jasmine kanina na hihintayin mo akong maging okay para ako ang magbigay ng pangalan niya. So I named her Teresa. Saad nito. Theodore plus Portia, paliwanag niya. That's genius. Komento ni Theodore. Napangiti naman si Portia. Buti at nagustuhan mo, aniya. Teresa, well, I should call her Therese from now on, wika ni Theodore. Tumango naman si Portia. Kumain ka na, Theodore. Inaantok na ako. Anong oras na rin? Kahapon ka para walang kain kaya kumain ka na muna, sambit nito. Tumango naman si Theodore at nagpaalam na muna saglit at kakain lang ito. Kinabukasan nga ay dumating na ang mga bisita nila. Masiyadong maingay buti na lang at malaki ang ward nila. Naka-private rin kaya okay lang. Hindi sila makalapit sa baby at hanggang tingin lang dahil malayo pa lang ay nanlilisik na ang mga mata ni Theodore. Ganoon din sa kanya. Masiyadong istrikto ang asawa niya at okay lang iyon sa kanya. Sinusunod lang nito ang payo ng doktor. Almost 1 week din talaga ang tinagal nila sa hospital bago nakauwi sa kanila. Nagkaroon din ng muntan salo-salo sa bahay nila bilang pasasalamat na rin. Nagpresenta na ang kanyang tiya na ito na muna ang mag-aalaga sa baby nila lalo pa at wala pa silang naha-hire na yaya. Gusto na ni Portia na siya lang kaso hindi kakayanin ng kanyang katawan. Ayaw rin ng tiya niya na basta-basta na lang nakukuha ng yaya dahil kawawa ang anak nito kung magkaroon ng yaya na pucho-pucho. Nang makauwi na nga ang lahat ay inalalayan na rin siyang pumasok sa kanilang kwarto sa baba. Hindi na pwede si Portia sa itaas lalo pa at medyo mataas ang hagdan at ilang hakbang din yun. Humiga na sila sa kama at hinahaplos ni Theodore ang kanyang buhok. I'm so thankful that you're okay now.
Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling nawala ka sa akin ng tuluyan, mahinang saad nito. Halata ang kalungkutan sa boses. Nung panahong iyon, ramdam ko talaga na bumigay na ang katawan ko. Hindi ko na alam ang nangyayari at sobrang dilim ng aking paningin. Pilit kong ibinubuka ang mata ko kaso hindi ko naman mabuka. Bago ako nawala ng pananaw ay nakita kitang karga-karga ang anak natin. Nasabi ko talaga sa Panginoon na hindi pa ako ready. Gusto ko pa kayong makasama. Bigla-bigla may nakita akong liwanag. Alam mo bang sa panaginip kong iyon ay sobrang layo ng nilakad ko bago ko nakita ang sobrang lilit na liwanag. Nagising na lang ako dahil sa usapan ng mga doktor, kwento niya rito. Binigyan pa ako ng Diyos ng pagkakataon para makasama kayo ng anak natin, Theodore, aniya rito. Niyakap naman siya nito at napangiti. Dahil alam niyang kailangan ka pa naming ng anak natin. Alam niyang hindi ko kakayanin kung wala ka. Mahal na mahal kita, Portia. Sobrang mahal na kapag nawala ka sa akin wala nang sasisay ang buhay ko, sambit nito. Hinawakan naman ni Portia ang mukha ng asawa at hinalikan ng magaan ang labi nito. Hindi natin hawak ang panahon, pero kung sakali man, kahit lagnok na lugmok ka na, sana huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mawala ng lakas ng loob para magpatuloy. Isipin mo lagi ang anak natin. Hindi pwedeng dalawa tayo ang wala sa kanya, aniya rito. Hindi naman umimik si Theodore. Tahimik lang itong nakatitig sa kanya. Bakit? Tanong niya rito. Hindi ko gusto ang naririnig sa bibig mo. Ayaw kong makarinig ng ganyan ulit, pwede ba? Pakiusap nito. Tumungo na lamang si Portia at nginitian ito ng tipid. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting gumaling si Portia. Ang bawat araw ay patunay na nalampasan na niya ang sakit na noon ay tila isang malaking hadlang sa kanyang buhay. Hindi lamang pisikal na lakas ang bumalik sa kanya, kundi pati ang tiwala at kasiyahan sa buhay. Sa bawat umaga, gigising siya sa tunog ng tawa ng kanilang anak na si Therese na puno ng enerhiya at pagkamausisa. Ang munting batang ito, kahit sa murang edad, ay nagdadala ng liwanag sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Si Theodore ay laging nasa tabi ni Portia, hindi lamang bilang asawa kundi bilang kaagapay sa lahat ng laban ng buhay. Sa bawat hakbang ni Portia, nariyan si Theodore, handang suportahan siya, hawak ang kamay niya, at pinapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Minsan, habang nagkakape sa kanilang maliit na balcony, tinitingnan nila ang paglubog ng araw at nag-uusap tungkol sa mga pangarap na dati nilang iniwan sa tabi dahil sa takot at pangamba. Ngayon, mas malinaw sa kanila na ang bawat sandali ay mahalaga, at ang bawat araw ay dapat pahalagahan. Ang tahanan nila ay puno ng tawa at simpleng ligaya. Sa tuwing maglalaro si Therese sa garden, sumasabay si Portia sa kanya, tumatawa sa bawat kalokohan ng bata. Si Theodore naman ay nagkukwento ng mga nakakatawang karanasan sa trabaho at minsan ay nagbibiro sa kanya, na lagi namang nagpapangiti kay Portia. Ang kanilang bonding ay hindi lamang limitado sa pamilya, ito rin ay isang paraan para ipakita ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan. Natutunan nilang sa bawat problema at pagsubok, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng isa't isa. Tuwing Sabado, may maliit silang ritual sa pamilya. Maaga silang nagigising at naghahanda ng simpleng almusal na kadalasang itlog, tinapay, at kape. Pagkatapos, maglalakad-lakad sila sa paligid ng kanilang subdivision, hawak-hawak ang kamay ni Therese. Sa tuwing makakakita si Therese ng mga paro-paro o bulaklak, tumatakbo siya upang abutin ito, sabay halakhak ni Portia at Theodore sa kanyang kasiyahan. Hindi nila alintana ang init ng araw o pagod sa trabaho, ang bawat sandaling ito ay mahalaga. Sa hapon, madalas silang magbonding sa loob ng bahay. Minsan, naglalaro sila ng board games o nagpipinta ng mga simpleng larawan. Nakakatawa kung paano nagiging abala si Therese sa pagpili ng kulay ng kanyang guhit, at kung paano nila pinapakita sa kanya ang kahalagahan ng pagiging malikhain. Ang bawat tawa at halakhak sa kwarto ay parang musika na nagbibigay ng sigla at kulay sa kanilang buhay. Sa gabi, bago matulog, magkakahawak kamay silang tatlo sa kama ni Therese. Pinagmamasdan nila ang bituin sa labas ng bintana at tahimik na nagpapasalamat sa bawat araw na lumipas. Sa mga sandaling iyon, naiisip nila kung gaano kalakas ang kanilang pinagsamahan, at kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isa't isa. Alam nilang anumang pagsubok pa ang dumating sa hinaharap,
kakayanin nila ito, dahil mayroon silang pagmamahalan at suporta na hindi matitinag. Ngunit hindi lang kasiyahan ang bumabalot sa kanila. May mga pagkakataon pa rin na naiisip ni Portia ang mga panahong siya'y may sakit. Ngunit sa halip na malungkot, ginagamit niya ito bilang paalala kung gaano kahalaga ang bawat araw na malusog. Si Theodore naman, tuwing nakikita ang pagmumuni-muni ni Portia, ay mahigpit siyang niyayakap at pinapaalalahanan na sila ay patuloy na magtatagumpay sa bawat hamon. Ang kanilang anak, kahit hindi lubos na naiintindihan ang mga seryosong bagay, ay nagiging liwanag at inspirasyon para sa kanilang mag-asawa. Lumipas ang mga buwan, at unti-unti ring natututo si Therese ng mga bagong bagay. Ang bawat milestone niya, unang salita, unang hakbang, unang simpleng pangungumusta sa magulang, ay nagdudulot ng labis na kasiyahan at pagmamalaki kay Portia at Theodore. Ang kanilang tahanan ay tila punong-puno ng pag-asa, tawa, at pagmamahalan. Ang bawat sulok ay may alaala, bawat galaw ay may kasamang halakhak. Isang linggo, nagpasya silang pumunta sa parke. Dala nila ang maliit na picnic, may tinapay, prutas, at juice. Habang naglalaro si Therese sa damuhan, pinagmamasdan siya ng magulang ng may pagmamahal at saya sa puso. Si Portia ay nakangiti sa bawat galaw ng anak, habang si Theodore ay hindi mapigilan ang pagtawa sa mga kalokohan ni Therese. Ang mga simpleng sandaling ito ay nagiging alaala na mananatili sa kanilang puso magpakailanman. Sa pag-uwi nila, napag-usapan nila ang kahalagahan ng pamilya at pagmamahal sa isa't isa. Alam nilang hindi madali ang buhay, ngunit sa bawat pagkakaisa, bawat tawa, at bawat yakap, mas napapalakas ang kanilang relasyon at pagmamahalan. Hindi na mahalaga ang mga material na bagay, ang pinakamasaya nilang sandali ay ang mga simpleng pag-uusap at pagtawa na puno ng pagmamahal. Habang gabi na, at natutulog si Therese sa kanyang kwarto, naglakad sina Portia at Theodore sa balcony. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumasabay sa mga bituin sa langit. Tahimik silang naghawak kamay at pinagmamasdan ang kanilang anak na natutulog ng payapa. Si Portia ay napangiti at nagsabi, "Salamat, Theodore, sa lahat. Sa pagiging kasama ko sa bawat laban, sa bawat takot, at sa bawat kaligayahan." Ngumiti si Theodore at hinaplos ang kanyang buhok. "Portia, salamat din sa iyo. Sa lakas mo, sa pagmamahal mo, at sa lahat ng pinagsamahan natin. Ngayon, nakikita natin kung gaano kahalaga ang bawat sandali, at kung gaano tayong pinagpala." At sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng katahimikan na puno ng pagmamahalan at pasasalamat. Alam nila na, anuman ang dumating sa hinaharap, kakayanin nila ito, dahil ang kanilang pamilya ay puno ng pagmamahal, tiwala, at pag-asa. Ang bawat araw ay bagong pagkakataon para magpasalamat, magmahal, at magsaya. Ang pamilya Elizalde ay patuloy na naglalakbay sa buhay na puno ng ligaya, kalusugan, at pagmamahal. Ang kanilang tahanan ay simbolo ng tagumpay laban sa hirap, ng walang katapusang pagmamahalan, at ng tunay na kahulugan ng masayang buhay. Sa wakas, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng happy ending, hindi lamang sa mga pangyayari kundi sa bawat araw na kanilang pinagsasaluhan, sa bawat halakhak, sa bawat yakap, at sa bawat sandali na punong-puno ng pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Theodore at Portia. Hanggang sa muli, maraming salamat mga kababayan kong OFW.